Ang maintenance lang po ng ganitong klase ng halaman, yucca palm, tinatanggal po itong mga dahon dito sa may parting ilalim. In a way na after na matanggal yan, mas ma-appreciate ninyo dahil mas nakikita po ninyo yung pinaka puno. Hello, hello, hello! Samahan niyo po si Garden Buddy dito po sa aking garden. Kape po tayo. Ililipat ko lang po yung pong nabili kong yucca palm. Ayan. Ito po yung yucca palm. The other term for this is millionaire's palm. Alam niyo po ba't ko po nagustuhan to? It is because yung pong pinakapuno, no? Tingnan po yung puno. Pakita ko yung puno. Pero may part dito, ayan po, may tama. Pero okay lang po yan. Wala namang kaso po yan, no? So, ito po yung pinakapuno. Ang gagawin po natin dito, it seems na ito ay parang bonsai. Mapapansin niyo po yan dito sa spacing, no? Nung kanyang, dito sa line, across, nung kanyang grain. Makikita po ninyo yan. Kapag mas closer po yan, ibig sabihin yun yung edad na sinasabi. At dahil wala po kong mapaglagyan, wala po kong ibang choice, kundi tanggalin ang aloe vera na ito, no? Sabi nilang aloe vera, it's good for sa pag may sugat yata, no? Pag may wounds. Hindi ko lang alam if you have a broken heart kung kaya ding gamutin. Umuhugot si Garden Buddy. Okay, ito lang po yung mas preferred ko na gamitin ang maliit na paso na ito dahil papalabasin po nating bonsai. Yung yucca. So, ito yung pinakasimpleng paraan. So, inano ko yung lupa. Makikita nyo po kasi yung taas nito. Siguro nasa, lang ito 5 inches. Then, ito, nasa ganun din, 5 inches. Pinakamagandang practice sa pagtatanim, lalo kapag medyo maselan yung halaman, though this one hindi naman ganun kaselan, kailangan mong instead na yung buuin mo yung plastic, sirain na lang po ninyo yung plastic. So parang bibiyakin lang po ninyo pa ganon. Tapos yan, sira na po yung plastic. Ayan. Okay. Ngayon po, i-check nyo dito kung kasya. So, mapapansin nyo, parang alanganin. Ang gagawin po natin, babawasan natin ito. Okay? Babawasan natin ito. Then, kung mapapansin yung base ng paso, medyo masikip doon sa parting ilalim. Ito nga po, sa parting ilalim. Kasi hindi naman siya diretso na cylindrical. It's like a frustum of a cone. Yung pong parang apad na kinat yung ganon. Babawasan natin na lang dito sa pinakailalim din nitong halaman na ito para magkasya doon sa pinakaloob. Ayan. Pagkatapos, ito ilalagay na po natin ha. O, yung aso. Aso po ng kapitbahay po yun. Kung mapapansin po ninyo, sinadya ko talaga na medyo palabasin yung pinakapuno kasi yun yung po yung nagpapaganda sa kanya. Then meron tayong lupa dito kasi halos lahat po yung ipa, no? Maglagay na lang dito sa ibabaw. Ngayon mamimili po kayo kung ano pong magandang gawin dito sa puno. Pwedeng nakahiga, kung paano nyo i-appreciate, pwede ring nakatayo. Depende po doon sa shape ng puno na ilalagay ninyo. Kaya lang ito kasi lumabas po itong bonsai. Ayan. Papakita ko po itong pinaka-output ha.
Ito po yung kinalabasan. Tingnan po ninyo. Ayan. Ang maintenance lang po ng ganitong klase ng halaman, yucca palm, tinatanggal po itong mga dahon dito sa may parting ilalim. In a way na after na matanggal yan, mas ma-appreciate ninyo dahil mas nakikita po ninyo yung pinaka puno. So, yun lamang po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. At marami pa po akong tips sa gardening and sa landscaping. DIY, Gaylord, your garden buddy. Bye-bye!